Hello everyone! Welcome po sa atin pong Ultimate Kaiser Health Builder Product Training. So my name is Nyorilyn Amarillo. Isa po akong OFW dito po sa Singapore for 15 years. Life Insurance Underwriter, Licensed Associate Financial Planner, Financial Educator since 2018, and isa din po ako sa mga Senior Marketing Director dito po sa IMG. So, since ang topic po natin is about healthcare, i-share ko lang po sa inyo yung dalawang klase po ng ating healthcare. So, una po, meron po tayong tinatawag na short-term healthcare. Ito po yung benefits po natin na manggagaling or nanggagaling po sa atin pong mga employer or sa atin pong company. Yung long-term healthcare naman po, ito po yung pag-iipunan po natin para po sa ating retirement years na kung saan hindi na natin kayang magtrabaho at hindi na rin po natin kayang kumita, 'di ba? So, 'yun yung magiging sandalan po natin pag tayo po ay nag-retired na, especially po kapag kakailangan po natin ng para sa mga ah, para sa health natin, 'di ba? Pagpambili ng mga gamot, pambayad sa hospital or check-ups. So, ito po yung pakikinabangan po natin pagdating po ng araw. Okay pa. So, sino nga ba si Kaiser? Kaiser is your first name in healthcare. It was founded on June 8, 2004 and nag-operate po siya noong July 26, 2004. Ang atin pong President and Medical Director ay wala pong iba kundi si Dr. Leia Uyolo. Kaiser is duly accredited by the DOH, duly accredited with the Philippines Insurance Commission, and registered with the Securities and Exchange Commission as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. So meron po tayong more than 12,000 and counting na mga doctors, and meron din po tayong more than 2,000 and counting hospitals and clinics, and meron po tayong sariling clinics sa Kaiser Medical Center. So nag-i-expand pa po yan, and meron din po tayong 24/7 call center. Okay? So ito po yung mga nagsiserve na po, yung open to serve na po ng mga hospital. So meron po tayo sa Makati, North EDSA, Robinsons Galleria, Manila, at iba pa. So kung hindi man po nailagay dyan or nabanggit yung mga lugar po ninyo, so wag po tayong mag-alala kasi marami naman pong mga accredited hospitals ang Kaiser sa iba't ibang panig po dyan sa Pilipinas. Okay, so pwede po natin i-search sa Google or kung meron na po tayong sariling OPMS at hindi pa natin na-check, ayan, makikita po natin doon yung mga accredited hospitals and clinic. So i-check lang po natin or we can ask po sa mga nag-invite po sa atin or yung mga kakilala po natin na IMG members. So ito po yung mga example po ng mga hospitals. Meron po dyan si St. Luke's Medical Center sa Quezon City, Makati Medical Center, Philippine Heart Center. So, ayan po yung mga example po na accredited hospital ng Kaiser. Okay, so Kaiser International Health Group is the trusted HMO provider of our government. So, 'di ba, mga malalaking ahensya sa Pilipinas, sa gobyerno po natin nagtiwala po sa Kaiser. So, isa lang po dito ang the Supreme Court of the Judiciary, the representative for the legislatives po. So, ang Kaiser, ang healthcare provider po nila is Kaiser International po. So, hindi po pipitsugin si Kaiser kasi sila na po 'di ba nagtiwala. So ibig sabihin, nag-research po sila bago po sila nag-avail ng kanilang mga plan sa Kaiser. Okay? So malaking tulong 'yun sa atin kasi hindi naman sila basta-basta makikipag-partner kung hindi po sila nag-imbestiga, 'di ba? So tayo pa ba, hindi pa ba tayo magtitiwala sa Kaiser? So yung mga malalaking kumpanya, 'di ba, nagtiwala. So sana tayo din kasi para din naman po ito sa atin. Kaiser helps you build your solid financial foundation kasi nga po ito po ay 3-in-1 savings program. So 3-in-1 kasi doon sa concept po natin na solid financial foundation, tatlong level po kaagad yung kanyang binubuo. Meron ka ng healthcare, may life insurance protection ka na, and meron ka ng
investment. So itong emergency fund na lang at saka yung utang na lang yung ima-manage natin, 'di ba? Bubuuin na lang natin, pag-iipunan na lang natin yung emergency fund natin. So itong 3-in-1 savings program na to, napakaganda po, especially po sa mga kagayo ko po na medyo hindi naman malaki yung sahod, pero gustong makaipon, gustong protektahan ang family, ang sarili, paghandaan ang retirement. So napakagandang start po itong Kaiser 3-in-1 po. So, alam niyo po ba na meron tayong tatlong bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay? So, tatlo lang po yan, whether A, B, or C, hindi po pwedeng all of the above. Kasi isa lang po talaga yung pwedeng mangyari. Hindi naman kaagad, di ba? Kung example, what if we get sick, ganon, so magkakasakit tayo, hindi na pa lang tayo mamamatay kaagad, di ba? So, ito po yung mga if sa buhay natin na hindi natin inaasahan. So what if we die too soon? Who will take care of our family? So kung example tayo po yung mga breadwinner, sino po yung mga inaasahan natin na magpapatuloy ng mga responsibilities natin? 'Di ba? So kung wala, dapat mahalaga na meron po tayong life insurance or instant money. Kasi by the time na wala na tayo, kahit nandyan pa lang tayo ah, na nakaburol pa lang tayo, 'di ba? Hindi masyadong malungkot or hindi po masyadong mag-isip ang family natin. Paano na sila ngayong wala ka na, 'di ba? So at least kahit papaano kung naiisip nila na kahit papaano meron kang maiwan sa kanila, malaking tulong po 'yun sa kanila para makapag-adjust po. And yung isang if naman po, what if we get sick? So again, kung tayo ang mga breadwinner, sino yung mag-aalaga sa atin? So wala, 'di ba? Mahirap lalo na po sa mga OFW na kagaya ko, walang mag-aalaga talaga sa atin kundi tayo din, 'di ba? Kaya dapat napakahalaga na meron tayo nito kasi pag uwi natin ng Pilipinas, wala na tayong healthcare doon, wala tayong healthcare galing sa mga employer natin. So, wala pa tayong ipon. So, mahirap yon pag nagkasakit tayo doon sa Pilipinas. Eh, what if meron ka namang savings, meron kang healthcare, so kahit papano, meron kang pang-start. Okay? So, dapat meron tayong healthcare. And hindi lang siya basta healthcare, dapat long-term. And what if we live too long naman? So, lahat tayo gustong mabuhay ng matagal, pero ang question, who will take care of me? Us. Sino yung alam natin na mag-aalaga sa atin pagtanda natin? Anak, magulang, kapitbahay, pinsan? So, marami sigurong magvo-volunteer kung meron tayong ipon. Pero kung wala tayong ipon, wala tayong pera, parang ano po tayo, NPA tayo, no permanent address, 'di ba? Pagala-gala or kung saan palipat-lipat ng bahay. So, ganun po yung magiging senaryo natin kapag wala po tayong sariling ipon. Kaya, ang sagot dyan, para hindi tayo maging kawawa pagtanda po natin, hindi tayo magiging mukhang palaboy, dapat meron po tayong investment. Ito yung perang inipon natin nung malakas tayo. So nag-work yung pera para sa atin. Kaya kahit hindi na tayo magtrabaho, kumikita pa rin tayo kasi yung investment po natin, yun na po yung kumikita, yun na po yung nagtatrabaho para sa atin. Okay? Yan po yung tatlong pwedeng mangyari sa buhay natin na hindi natin pwedeng pagpilian. Okay? So, kaya dapat alin man dyan yung mangyari sa atin, handa po tayo. Yan. Next is, Kaiser is 720 plan. Ibig pong sabihin, 7 years lang po tayong mag-iipon, 20 years maturity. So, ibig sabihin, 7 taon ka lang mag-iipon. So, ano po mangyayari after ng 7 years? After ng 7 years, ito na po yung tinatawag nating extended period. So, from 1 to 7 years, saving period, 8 to 20th year is extended period. That is 13 years para makumpleto po natin yung 20 years. Kaya tinawag po siya na 720. So, meron tayong example dito. Ang plan is K100. Ang contract price po niyan is
411,750. Ang annual po niyan is 58,821 at kung monthly naman po yung mode of payment na gusto natin is 5,882 naman po. Okay? So, ito po yung example. Kapag ka nag-start po tayo at the age of 22, matatapos po tayo at the age of 29. So, sa 29 years old, pag 30 na tayo, wala na tayong babayaran, hindi na tayo magbabayad sa Kaiser natin. Extended period or waiting period para mag-mature yung plan. So, at the age of 42, ito na ulit yung di ba, inaabangan natin. At the age of 42, pag nag-start tayo ng 22, meron na tayong 1.1. Ito na po yung value or maturity value ng ating plan na K100. So, syempre, kung mas mababa yung plan mo, mas mababa din po yung maturity value. So, age 42, sa tingin po natin, kailangan na po ba natin kunin ang 1.1? Well, kung hindi pa naman natin kailangan, bata pa tayo, healthy pa tayo, may work pa tayo, may HMO pa tayo na libre sa company or sa employer, pwede po natin siyang i-stay kahit anong age natin. So kung example dito sa example natin, in-stay lang po ni plan holder hanggang 60, kaya yung 1.1 niya naging 6.4 pa. In-stay hanggang 65, yung 1.1 naging 6.4 tapos naging 10 million. So, ganyan po nag-work ang Kaiser kasi lahat ng inipon po natin for 7 years, lumalago po yan. Hindi po yan natutulog. Okay? Yung 1.1, nag-mature na yan, lalago din po ang 1.1 na yan. Hanggat nandyan po sa inyo pong account na Kaiser. So during saving period, habang nagbabayad tayo, meron po tayong mga free benefits na pwede po nating i-avail once na naka 1 year na po tayo sa pagbabayad po natin. Una po is yung annual physical examination or APE. Ayan, nandyan po ang chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count and ECG and pap smear po sa mga 35 years old above. Yung pap smear po, para lang po yan sa female members. Yan. Another benefits is yung dental benefits po. So mga simple lang po yung mga covered dito. Isa na po dito yung unlimited dental check-ups, unlimited simple tooth extraction, recementation of jacket, crowns, once a year free dental prophylaxis and minor adjustment of dentures. So ito, ma-avail natin once na naka 1 year na po tayo. And basic health benefits. So meron din po tayong members choice of room and board. So kung yung plan natin is K100, ang budget po per day is 1,000 pesos. A yearly medical benefit limit is 6,000 pesos per year kung ang plan natin is K100. So itong 60,000 na to, ito po yung pwede ninyong magamit during the saving period. So every year, hanggang 7th year, meron po tayong 60,000 per year. So kung hindi po natin yan magamit, ibabalik po yan sa atin pagdating ng maturity value. Kasama po yung 60,000 pesos na yan. Kung hindi po natin siya ginamit sa loob ng yung budget natin for 7 years. Okay? And number 4 po is term life insurance. So term life insurance, kahit kaka-approve pa lang ng ating plan, ng ating Kaiser, covered na po tayo for insurance. Once na namatay si plan holder because of accident, so times 2 po yung makukuha na insurance benefit po ng ating beneficiary. So ang example natin is K100, ang term life insurance po niyan is 450. Kaya kung ang cause of death is accident, magiging 900 po kasi times 2. Okay, pero kung ang cause of death is pre-existing illness, hindi pa po yan covered. Lahat ng pre-existing illness, dreaded illnesses, makukover lang po yan after ng 7 years. So kung doon na nawala si plan holder, sa 8 onwards, 8 years onwards, makukover na po yung insurance po. Merong po makukuha ang ating beneficiary. Accidental death and dismemberment. So ito naman, dismembered na, walan tayo ng dalawang kamay, dalawang paa, or
kahit aling parte ng katawan natin, basta dalawa, 100% naman po yung coverage niyan. Okay? Waiver of membership fees due to death. So again, ito pag na-accident po or nawala si plan holder because of accident, mawi-waive po yung plan ni plan holder. Mababayaran na po lahat yung mga remaining years na hindi po niya nabayaran. Ngayon, kapag pre-existing po ang reason, okay? Pre-existing ang reason or dreaded illnesses at nasa saving period pa lang, hindi po fully paid yung plan. Waiver of membership fees due to total and permanent disability. So, mawi-waive din po yung plan ni plan holder kung mapatunayan na permanente na talagang hindi makakapag-trabaho si member, si plan holder. Disabled na talaga. Pero syempre, kailangan po yan ng magpasa ng mga requirements. Syempre, kay isa na po dyan yung manggagaling sa doktor, sa mga ano natin, di ba? Sa mga medical records natin, kailangan nating ipasa para mawi-waive yung ating plan. Ganun po yan. So, hindi po yan basta-basta nagpapa-waive ha. Ayan. So, ito po yung mga example po ng mga awarding and claim of death benefit. So, marami na po sila. Pwede po nating i-visit na lang po yung Kaiser International Health Group na page po natin. Doon po, i-search lang po natin sa Facebook. Yan, makikita po natin lahat dyan yung mga nakapag-claim na po. Okay, so 8 is long-term care benefit. So kung plan natin is K100, itong 100,000 na to, masasama din po yan sa atin pong maturity value. And yearly healthcare benefits and 85% money back or long-term care bonus. So kung maalala nyo po kanina, yung 60,000 per year natin for 7 years, pag hindi po natin yon ginamit, ibabalik po yan sa atin pagdating ng maturity value. Madadagdag po yan. So yan na po yung long-term care bonus natin. 'Di ba? Naging healthy ka lang for 7 years, sure na guaranteed na meron ka nang makukuhang 100,000. So ganun ay na 85%. Okay? So ganun po ang Kaiser. Ipon na walang tapon. Ano man ang mangyari sa atin doon sa tatlo, what if we die too soon, we get sick, or what if we live too long, nandito po lahat sa Kaiser. Sasagutin po lahat ng Kaiser. Okay? Sa extended period naman po, so 8 to 20th year na po tayo. So sa 8 to 20th year, so hintayin na lang natin na mag-mature yung plan natin, wala na tayong babayaran. 'Di ba? So habang hinihintay natin, 'di ba? So ito na yung parang pinaka-breakdown po ng ating maturity value sa K100 plan. So andyan po yung 10 yearly health benefits. Yan, yung long-term care benefit na sinabi ko po kanina, upon maturity, 100,000. At saka yung bonus, kapag ka naging healthy po tayo for 7 years, nandito na rin po siya. Kaya ang total maturity value is 1.1 po. Okay? So, sa 8 to 20th year, meron pa rin po tayong mga benefits. Napansin niyo po kanina, sabi ko hindi covered ang mga pre-existing mga dreaded illnesses during saving period, 1 to 7. Okay, so dito na po. Sa 8 to 20th year, covered na po yung mga pre-existing. Kung namatay si plan holder because of pre-existing illness, so yun na, makukover, may makukuha na pong insurance ang ating beneficiary. Or in case naman, ma-hospital, ma-admit, pwede na po niyang gamit, cover na po yan ng Kaiser. Sa mga maternity benefit, covered na rin po yan every year. Manganganak tayo. So, pwede na po yan. And dental benefit, annual health benefit, plus the additional health benefit. So, yan pa rin po yung mga benefit po natin pagdating ng 8 to 28 year. Basta tandaan lang po natin, lahat ng pre-existing, lahat ng dreaded illnesses, covered lang siya after 7 years. Okay? So, ito po yung mga example po ng mga pre-existing and dreaded illnesses. Okay? Yan. So, maturity period na po tayo. So, dito sa maturity period, congrats po kasi natapos na po natin ang 20 years. So, ano na po yung next? So, ito na yung magandang part kasi dito na tayo magde-decide kung gusto na ba nating kunin yung maturity value. So, meron tayong option. Option 1 is 50% withdrawal, 50% iwan mo lang sa Kaiser.
So yung 50% na naiwan, tutubo pa yon, lalaki pa po yon. So nakuha mo na yung 50%. Option 2 naman is full withdrawal. Ibig sabihin, kukunin mo na po lahat yung 1.1 kung K100 yung plan mo. So, zero balance mo na siya. Kunin mo na nga lahat, zero balance or close mo na yung account mo. So, pag close yung account natin, so wala na rin po tayong kahit anong benefits. And number 3 option naman po, hindi ko lang nailagay dyan, yung 1.1, since bata, healthy ka pa, yung sinabi ko po kanina, pwede mo siyang i-extend, pwede mo siyang hindi kunin muna. Wag, pwedeng hindi mo siya bawasan kasi lalago pa po yun hanggang 60, 65, 70 or kahit ilang taon. Basta nandun yung pera mo, lalago pa rin po yun. Okay? Yun po yung mga option po natin. So, eto na, 'di ba? 'Yun. Naulit lang siya pero at least mas maganda kung maintindihan natin 1.1 pag hindi natin 'yan kinuha, stay lang po natin ng ilang years pa. So, makikita naman po natin, pwede naman po nating mag-ask ng mga computation kapag kunwari 42 years old, gusto mo lang hanggang 55 years old. So, kayo na po ni Kaiser yung mag-uusap niyan. Pero itong example kang kasi natin is 60, 65. So, yan po. Okay? Basta lahat po ng savings natin sa Kaiser is lumalago po siya. So, Kaiser maturity, ito na po, sila na po yung mga nakapag-claim naman ng maturity. So, kanina yung mga nakapag-claim ng mga death benefit, ng mga kung ano pa yung mga benefit na claim nila, ito naman is yung mga nakapag-claim ng maturity, natapos na yung period. Okay? So sila po yung mga nauna, kasi 15 years lang po dati ang Kaiser. So sila na po, so isa na po sila dyan, sila Sir Julius Babaw and Tintin Barsola na nakapag-claim po ng maturity value. So magiging ganyan din tayo. Darating din tayo sa claim part, 'di ba? Sa maturity. Kaya tsagain nating tapusin yung ating mga Kaiser or kung wala pa, mag-avail na po tayo kasi ang ganda po talaga ng Kaiser. Imagine 3 in 1 in one plan, 'di ba? Makakatipid ka talaga kapag meron kang 3 in 1. So, PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. So, maganda na meron kang PhilHealth at meron kang short term kasi PhilHealth is a short term po. Okay? Hindi po siya long term. Short term. So, maganda na meron kang PhilHealth at meron kang Kaiser kasi once na na-admit po tayo, na hospital po tayo, ang una pong hinahanap is PhilHealth. Okay? Tinatanong nila kung PhilHealth member tayo kasi kung PhilHealth member tayo, meron silang part na babayaran, amount na babayaran. Pero kung hindi tayo PhilHealth member, tayo po yung magbabayad sa parte ng PhilHealth. Ang babayaran lang po ng Kaiser is yung hindi i-cover ng PhilHealth. Kaya, recommended pa rin na dapat meron tayong PhilHealth kahit meron na tayong Kaiser. Okay? Grace period. So, ito pong grace period, maglalaps yung plan po natin pag hindi po tayo nakapagbayad ng due date natin. Pero mabait naman po si Kaiser, meron tayong 30 days, meron tayong 60 days, at kung hindi pa rin kaya yung mga days na yan, so pag hindi pa natin kaya, sure, lapse na yung plan natin. Pero wag po kayong mag-alala kasi lahat ng binayad ninyo, nandyan pa rin po. Basta wag nyo lang pong paabutin ng 2 years para pwede nyo pa pong i-activate yung inyong plan or pwede nyo pa rin ituloy yung plan ninyo at yung mga ibinayad nyo nandun pa rin po. So yan po yung grace period po. 30 days ang una, then 60 days and basta yung pinaka ano natin 2 years. Okay? Pag nag-lapse yung plan na po natin, ang status, lapse na yung status niyan, meron tayong mga kailangang i-process kung gusto na nating ituloy. So, meron tayong tinatawag na reinstatement. So, una, update. So, update, ibig pong sabihin, babayaran po natin lahat yung mga hindi natin nabayaran. Kung monthly, kung ilang months kang hindi nakabayad, babayaran natin lahat yon. Kung annually yung mode of payment natin, yung isang buong taon, kung hindi ka nakabayad ng isang taon, babayaran po natin yung isang buong taon. Plus, meron po yung surcharge. Okay po? Excuse. And meron din tayong reinstatement application form. So, online na rin po yan. And meron din po tayong reinstatement fee of 300 pesos. So, ito naman redate. Ano naman tong redate? Redate meaning, kung example, lalo na sa atin, nahirapan ng bayaran lahat, yung mga na-miss natin,
pwedeng redate ang piliin natin, ibig sabihin isang premium yung babayaran natin. Kung monthly, monthly ang mode of payment mo at 10 months ka lang hindi nakabayad, 1 month lang yung babayaran mo. Pero kung annual ka, ang mode of payment mo, babayaran mo yung buong taon kasi annual yun, di ba? So, premium, one premium. And ayan, meron ding application form yan, reinstatement fee na 300. So yun sinabi ko po kanina, wag po nating paabutin ng 2 years na hindi tayo makabayad para hindi po ma-terminate yung plan po natin. Okay po? Yan. So, cash value surrender, eto marami po minsan yung mga nagsasabi lalo na naglaps na yung plan at wala na talaga silang pangbayad, ayaw na nilang ituloy. So, ito yung sinasabi nila na i-withdraw na lang nila yung mga binayad nila, kukunin na lang nila. So, hindi po natin yan ina-advise as long na kaya naman po natin. Pero kung no choice na talaga si plan holder at gusto talaga ng surrender, okay lang naman po yon. Pero ito yung disadvantage. Huwag po nating i-expect na 100% is ibabalik po sa atin ni Kaiser. So kung magkano yung pwede nating makuha, so pwede din po natin yan makita sa ating OPMS or magtitiket po tayo. But para makapag-request tayo ng cash value surrender, kailangan yung plan po natin is active. So kung lapse yung plan mo, i-active mo muna. Okay? Yan. So upgrading plan and mode of payment. So dito po sa upgrading of plan, pwede pa po tayong mag-upgrade within 30 days. After 38 days, hindi na po yan pwedeng i-upgrade. Kumbaga, example, K45 yung kinuha mo. Napag-isip-isip po, ang ganda pala ng Kaiser, tapos yung maturity value is 1.1. So gusto mong K100. So pag natapos na ang 30 days, hindi na po yan pwede. Pero pag wala pang 30 days, pwede mong baguhin yung plan mo, pwede pa siya. Okay? So, yan po yung process lang. Mag-amendment form tayo, processing fee, at saka yung additional installment na ibabayad natin kung magpapa-upgrade tayo ng plan. Kasi magdadagdag naman talaga tayo. Okay? So, ganun din naman po sa mode of payment dito naman po sa mode of payment, pwede po tayong magpalit within 30 days or after 1 year. Pwede po yan anytime. Okay? So, kailangan lang din po natin ng amendment form, 300 pesos na processing fee and yung yung amount ng babayaran natin. Kasi kung monthly ka, gusto mong mag-quarterly, gusto mong mag-semi-annual or mag-annual, may computation po ulit yan kung magkano pa yung ibabayad mo. But take note, once na nandun ka na sa annual, hindi ka na pwedeng bumalik sa semi-annual, sa quarterly or monthly. So, no downgrading of plan and mode of payment po. Hindi po yan inaalaw ng Kaiser. Okay po? So, malinaw na po ba ang atin pong upgrading ng plan at saka mode of payment? Yan. So, transferable ba ang Kaiser? The answer is yes. Kung ang member or plan holder is namatay na po. Pero hanggat nabubuhay si plan holder, hindi pa po yan maitatransfer sa mga beneficiary. Matatransfer lang po yan sa primary beneficiary pag nawala na po si plan holder. Okay? So product eligibility, ang Kaiser po is available po from 10 years old to 60 years old. So ito po yung mga plan, mode of payment. So etong maganda, pag 10 to 40 years old ka, kahit anong plan, pwede pa sa'yo. Pero pag nasa 41 to 50 years old ka na, dito ka na mag-start sa K60 pataas. Pag 51 to 60 years old ka naman, from K75 to pataas na po yan. Hindi na tayo pwede sa K60, K50, or K45. Okay po? Kaya mas maganda po na habang bata, simulan na po natin yung atin pong Kaiser. So, payor and propose. So, ito po yung propose yan. Sila po yung mga minor pa po. Yung mga 10 to 17 years old na kailangan po ng payor. Okay? So, syempre, yung payor dapat legal age na po yan. So, na insurance benefit, wag po tayong matakot dito kasi hindi naman po sila basta-basta nag-ANIB. Ibig lang sabihin yan, meron tayong NAYES doon sa application form kasi marami naman po yung mga questions doon, baka may NAYES tayo, nasakit natin. So, kailangan po talaga na i-submit natin yung mga kukunin nilang mga requirements para hindi po tayo ma-NIB. Ayan.
Ito po yung mga ibang factors bakit tayo na NIB. Ayan, mga risky yung trabaho natin, yung kinuhanan natin yung anak natin, tapos tayo din yung agent. So, magiging NIB po yan. Mga pregnant, so pwede naman pong mag-avail na ng Kaiser once na after na po ng panganganak po. Okay? So bakit nga ba napakahalaga ang pagkakaroon ng long-term healthcare? So in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for this cost. So lahat po talaga mahirap, di ba? Ayan, so especially po sa atin, kahit hanggat kaya nga nating tiisin yung sakit, hindi pa tayo magpapadoktor, di ba? Kasi wala tayong pera. Kasi yun po talaga yung totoong reason kung bakit marami po ang namamatay dahil sa sakit. Hindi po dahil sa walang doktor, walang gamot. Wala pong pera talaga. Kasi lahat kailangan po ng pera. 'Di ba? So, ito pa yung mga ibang reason. Ayan. Don't save money for future healthcare needs kasi minsan iniisip natin di tayo nagkakasakit, 'di ba? Malakas yung immune system, ganyan. So, ayan. Uh, You cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. So as in wala na talaga, hindi na tayo pwedeng i-cover ng company or ng mga employer natin pag nag-resign na po tayo or pag natapos na yung kontrata. Okay? No traditional healthcare company covers ages 61 and up. Most people rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. So majority of personal bankruptcy is due to medical crisis po. Kasi kahit isa lang po sa pamilya natin ang tamaan ng malalang sakit, pero wag naman sana, di ba? Lahat, kahit maubos ang kayamanan, gagaling lang yung pamilya natin. Gagawin po natin yun, di ba? Kaya napakahalaga po na meron tayong healthcare kahit papano. Okay? So, ito po yung application form. So, mga details nyo lang naman po yung kailangan para magawan po kayo ng proposal ng mga taong nag-invite sa inyo, nag-share ng Kaiser sa inyo ng about IMG. Yan. So, i-fill up nyo lang po yung mga yan at kailangan yung mga ilalagay nyo po is talagang tamang details po. Lalo na po yung email, birth date, yan, mga spelling ng pangalan ninyo. IMG bank account, so ito po yung mga account ng IMG na kung saan pwede po nating i-deposit yung atin pong mga bayad then i-upload lang po natin yan. So i-guide naman po namin kayo kung papaano sa mga may Palawan din tayo pero make sure lang po na yung uutusan natin kung OFW tayo at mag-uutos lang, make sure na lahat ng ilalagay po niya doon sa form is tama po. Kasi minsan nagkakamali din po sila, 'di ba? So, mas mahirap kasi iyan, hindi na natin kailangan i-upload. Yan, kaya mas prefer ko pa rin ito minsan. Yan, depende pa rin po sa inyo. So, ito po yung example ng ating OPMS, Online Policy Management System. So, nandito po yung kung kailan tayo nag-start, view of payment history, yung mga binayad po natin. Ito yung sinabi ko po kanina, policy status, napaka-importante po na ano natin to, minomonitor natin. Kasi kung lapse na po yung plan, ibig sabihin lahat po ng benefits natin naka-hold po yan. Anything po na may mangyari sa atin, wala po tayong makukuha. Okay? Kaya dapat active po ang status na nandyan kung nasa saving period pa lang. So, ito po yung Certificate of Full Payment. Ayan, pwede na tayong mag-request once na nakapagbayad na po tayo ng 7 years. Ayan, ibibigay po yan sa atin. Ayan. So, the comfort level of your healthcare situation depends on the decision that you will make today. So, tayo po yung magde-decide ano yung comfort level na gusto natin pag tumanda na po tayo. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now na po. Huwag mo na pong ipagpabukas. Okay? So, ito po ang aking Facebook, ang aking contact number or email. Pwede nyo po akong kontakin kung gusto nyo po kung gusto nyo po na ma-assist ko po kayo, mag-guide ko po kayo paano kayo magsisimula sa inyong Kaiser. Ayan. So, message nyo lang po. Mas madali po ako makapag-reply sa inyo kung sa messenger nyo po ako i-message. So, yun lang po. Thank you.